Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin muna. Dakila at banal na Diyos, sa gabing to Lord ay patuloy po kaming lumalapit sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, for bringing us here, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan, tunay upang mag-aral ng salita. Manalangin, Panginoon, purihin ang iyong pangalan po, Ama. Dalangin namin, Panginoon, kayo po ang mangusap sa iyong mga puso. Dalangin ko rin po, Panginoon, na kayo po ang maluwalhati sa pag-aaral ng iyong salita. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Nialapit din po namin na mga kasama namin, Lord, na papunta dito. Kayo po mag-ingat sa bawat isa po. Ito po, Lord, aming dalangin sa matamis na Pangalan ni Jesus. Amen. So magandang gabi ulit sa inyo lahat. Ha? So let's open our Bibles sa Genesis chapter 49. So basahin ko lang po, no? Verse 1 hanggang 2. No? Genesis 49 verse 1 to 2. And Jacob called unto his sons and said, Gather yourselves together, that I may tell you that which shall befall you in the last days. Gather yourselves together and hear, ye sons of Jacob, and hearken unto Israel your father. So dito po sa binasa natin, parang ano to it's more of mamamatay na si Jacob, no? So pinatawag niya na yung mga anak niya, punta na kayo dito, no? May mga ibibilin ako sa inyo, mga spiritual na bagay, mga bagay na maaaring mangyari, or it's not a prophecy, no? It's ano yung mangyayari sa inyo as a nation kapag nakarating na kayo doon sa promised land. So dito parang it's parang family reunion, no? Kaya lang mamatay na yung tatay nila. So it's like a family reunion. So sa family reunion, ano bang ginagawa natin? Mabisa makikita natin pag may reunion, may nag-slide show, no? PowerPoint or ano man. So pinapakita ng mga bata, no? Pamsa may makulit, or pamsan yung parang debut ng isang teenager, or maaring ano pa ba, or wedding, no? Wedding ng isang nephew or niece na nandoon pinapakita, no? So isa yon, no? Sa isang reunion. Pangalawa, which is ito mostly nakikita ko, parang nagsiswimming or may program na kumakain, no? Nagkakantahan, then siguro may pangangaral ng salita ng Diyos. Tapos mayroon din ako na parang yung isang kapatid, sinisisi yung isang kapatid. Dapat hindi ganyan ginawa mo, dapat ganito. Mga ganong bagay, no? So dito sa case na to, it's a family reunion of sorts, no, na pinatawag ni Jacob yung kanyang mga anak. It was a gathering to be characterized by a last instruction and closeness with each other. So pinatawag ni kumbaga magkakasama na sila sa Egypt So pinatawag ni Jacob yung mga anak niya. Unlike yung dalawang anak ni si Abraham, no, anak niya si Isaac, and si Ishmael, no. So si Ishmael pinalayo niya na So nung mamatay si Abraham, saka lang ulit nagkasama yung dalawang magkapatid, then si Isaac, then yung anak ni Isaac, si Esau saka si Jacob, no. So in this case, magkakasama na siya sa isang lugar. And the Lord, si Jacob, pinatawag lang niya yung kanyang mga anak, no? So ano yung purpose ni Jacob dito? It was a gathering to be characterized by giving of spiritual instruction do sa mga anak niya. No? So Jacob's purpose in gathering his children, una-una, so etong nito, it's like kung compare mo yung instruction ni Jacob sa mga anak niya, it's like the instruction ng Panginoon sa atin.
Hindi lang ng Panginoon, no? Even when we gather sa church or when we gather sa kung ano man para sa Panginoon, no? So first, Jacob reminds them, doon sa iba mga anak, no? Jacob reminds them of their sins, no? So makikita natin yan sa verse 3 and verse 3 hanggang verse 7, no? So una-una si Reuben, sabi niya, Reuben, thou art my firstborn, my might, and the beginning of my strength, the excellency of dignity, and the excellency of power. Unstable as water, thou shalt not excel, because thou wentest up to thy father's bed, then defiledst thou it. He went up to my couch. No? So, una si Reuben. Pangalawa si Simeon and Levi. Simeon and Levi are brethren. Instruments of cruelty are in their habitation. So, verse 5. So, dito, sinasabi ni Jacob, si Reuben, dinefile niya isang wife ni Jacob. No? Tapos si Simeon and Levi, instruments sila of cruelty. Ang ginawa nila, so, pinatay nila yung inhabitants, no? Ng isang city because of, inano naman yung sister nila. Ano siya sabi ni Jacob dito? Pinaalala sa kanila yung kasalanan nila. No? So, ganun din sa ating mga anak ng Diyos, makikita natin, although ang Panginoon, winipe na yung sin natin, pero it is also a good thing na maalala natin kung saan tayo galing. I've heard of testimonies na sinasabi na siguro kaya siya niligtas ng Panginoon kasi gagamitin siya sa ganitong gawain. Or kaya siya niligtas ng Panginoon kasi matulungin siya. No? So, hindi yung totoo yun. No? Kaya kayo niligtas ng Panginoon, it is because of the grace of God. Hindi totoo na ang Panginoon nagliligtas dahil nakikita niya yung magandang gawa mo. He is saving because it is His, kumbaga yun yung kusang loob niya, it is His grace. No? So, although this is for another time, no? Pero makikita natin dito, no? It is good na maalala natin kung saan tayo galing. No? Sa Romans chapter 6, verse 17, Romans chapter 6, verse 17, hanggang verse 17, but God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed him from the heart, that form of doctrine which was delivered you. Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. I speak after the manner of men, because of the infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity, even so now yield your members servants to righteousness and to holiness. So, galing tayo sa kasalanan. And it is good, no, maalala natin tayo galing. Kung paano tayo niligtas ng Panginoon, kung paano tayo inalis ng Panginoon sa kasalanan, no? Although this is siguro for another lesson, no? Pero ano nangyari kay Reuben, no? Sa kayong dalawang magkapatid. Sabi dito kay Reuben, thou shalt not excel. No? Makikita natin to, nangyari na to even before. Kung titignan natin sa isang chapter sa Genesis, no? So, sa Genesis chapter so ito yung no, yung ipagbibili na ng magkakapatid yung si Joseph. So medyo hindi lang So si Reuben, nakita niya sa Genesis 37,
Sabi ng magkakapatid, verse 20, "Come now therefore, and let us slay him, and cast him into some pit, and we will say some evil beast had devoured him, and we shall see what will become of his dreams." And Reuben heard it, and he delivered him out of the hands and said, "Let us not kill him." And Reuben said unto them, "Shed no blood, but cast him into this pit, that it is in the wilderness, and lay no hand upon him, that he might rid him out of their hands, to deliver him to his father again." So, dito hindi siya pinakinggan. No? He tried to deliver si Joseph doon sa ibang kapatid niya. Pero yung ibang kapatid niya, hindi siya pinakinggan. No? So, even kung titingnan natin sa Word of God, no? Walang prophet, no? I believe na nanggaling sa tribe of Reuben. Sabi nga ni Jacob dito, "Thou shalt not excel." No? Yun yung ni Jacob sa kanya. So si Levi and si Simeon, so sabi ni Jacob, "Simeon and Levi are brethren, instruments of cruelty are in their habitation." So verse 7, so last part, "I will divide them in Jacob and scatter them in Israel." So si Levi, although it's a curse for him na sinabi sa kanya to ni Jacob, wala siyang naging inheritance sa tribe of Israel. Pero God, kumbaga in-overturn lang ni God yon, ang naging inheritance niya ang Panginoon. So siya lang yung walang inheritance, and he was scattered among the tribes, no? Parang for every tribe, merong Levite na magtuturo ng salita ng Diyos, no? So yun yung una, no? Jacob reminds them of their sins, no? Yung pangalawa, Jacob reminds them of the coming victory. So ganun din, no? Sa mga anak ng Diyos, no? Si God, ang ating Panginoon, He reminds us saan tayo galing tayo sa kasalanan. Pero just like si Jacob and the Lord Jesus Christ, the Lord Jesus Christ or Jacob reminds his family of the coming victory. No? So, saan niya pinakita yan? Kay Joseph, no? Sa verse kay Judah pala. Sa verse 8. So dito kagad, "Judah, thou art he whom thy brethren shall praise." No? So yung kagad ng ano dito. Yung mga kapatid mo, pupurihin ka. Na bakit? No? He assumed the role of leadership among his brethren. Makikita natin yan sa Genesis 44 verse 18. Ano siya sabi dito? So, makikita natin dito, kukunin na si Benjamin. So, ipipreso na siya. So, pero sabi sa verse 18, "Then Judah came near unto him and said, O my Lord, let thy servant, I pray thee, speak a word in my Lord's ears, and let not thine anger burn against thy servant, for thou art even as Pharaoh." So, dito siya na yung nakikiusap kay Pharaoh, no? For his father, no? Siya sabi niya dito, kapag hindi umuwi kami na hindi kasama si Benjamin, hindi namin alam kung ano mangyayari sa aming tatay. Hindi lang yon, but he did not only plead for his father, but he also plead for the release of Benjamin. So Genesis 44:33, "Now therefore I pray thee, let thy servant abide instead of the lad a bondman to my Lord, and let the lad go up with his brethren." So pabayaan mo na si Benjamin umuwi sa amin. Ako na lang ang magiging parang prisoner mo, no? When he was talking to Joseph, no? Hindi pa nila alam na si Joseph yung brother nila. So alam nyo, sa application na to, no? Ito yung example of brotherly kindness na, no? So hindi lang si Judah
nag-plead siya para sa father niya. And he also plead for his brother Benjamin. No? Alam niyo ang nangyari dito? After maraming generations or after maraming decades, nung na-split yung kingdom ng between north and south, no? So alam ng Panginoon, Benjamin would join Judah. Pero ang real brother ni Benjamin is Joseph. Di ba? Maring sabihin niya, dito yung talagang kapatid ko nasa northern kingdom, Ephraim and Manasseh. Pero bakit? Why is it that Benjamin decided to join Judah? No? It's because maring ito, no? Ito yung kindness na pinakita na ni Judah kay Benjamin nung nabubuhay sila, maring naalala generations after ng mga descendants ni Benjamin. That's why dun siya sumama dun sa southern kingdom. No? So hindi lang yun, no? For Joseph, hindi lang yung sabi ito, thou art he whom thy brethren shall praise. Kung titignan natin sa verse 10, and thou shalt dwell, chapter 49, verse 10, the scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come, and unto him shall the gathering of the people be. So, dito sinabi na ni Jacob, so sa Judah, doon magmumula yung lawgiver. It was fulfilled kay David. Dumating yung king, no, si David. And verse 11, Shiloh refers, until Shiloh come refers to the coming of our Lord Jesus Christ. No? So, ang nano dito, dalawa yung manggagaling na si David, King David, and also ang ating Panginoong Hesukristo. So, yun yung pangalawa, no? So first, in Jacob reminds them of their sins. Jacob reminds them of the coming victory. So sa atin, the Lord, nire-remind din niya tayo yung coming victory natin. No? Sa pangatlo, Jacob reminds them of the coming labor for the work ng Israel. No? So, even sa Bible, the Lord, the apostles remind us, no, na there is great labor sa gawain ng Panginoon. Makikita natin yan sa tribe of Zebulun. No? Verse 13, Zebulun shall dwell at the haven of the sea, and he shall be for an haven of ships, and his borders shall be unto Zidon. No? So, makikita natin ang Zebulun, ano sila? This is a tribe of mariners, no? Yung mga seamen. No? And even may nabasa ko na sa isang commentary that yung tribe of Zebulun, doon kinuha ni Solomon yung mga personnel sa navy niya na kukuha ng mga materials like gold, lumber, with kasama yung mga tauhan ni King Hiram ng Tyre, no? Para kunin yung mga materials ng paggawa ng temple ng Panginoon. So pangalawa is the tribe of Issachar. No? So verse 11, verse 14. Issachar is a strong ass couching down between two burdens, and he saw that rest was good, and the land that it was pleasant, and bowed his shoulder to bear, and became a servant unto tribute. No? So, si Issachar, siya yung pinangakuan ng Panginoon. Magiging profitable ka dyan sa land, ng Canaan. You will not only be profitable, but you will see na yung rest maganda, no? Just sa part mo. Ngayon, what is the difference, no? Sa atin dito? Pagtitingnan natin yung mga verses na binibigay ng Panginoon sa Mark chapter 8.
Mark chapter 8, verse 36. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Matthew 6, verse 19 to 20. Lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. So, ano ba yung labor natin? No? Sabi dito si Issachar, pag nagle-labor siya, he's not just laboring. No? Nakikita niya, so ang pangako sa kanya ni Jacob, yung labor mo, it will be profitable, and yung rest mo. No? Sabi to, and he saw that rest was good. So, kung titignan natin isang example, so halimbawa yung isang tao na sabi natin nag-i-invest sa worldly goods, no? So bakit siya nag-i-invest sa worldly goods? Kasi maaaring gusto niya makinabang din yung kanyang mga kamag-anak, kanyang mga relatives. Pero sa atin dito, saan tayo nag-i-invest, di ba? Parang we work, tapos siguro makikinabang tayo for 60 to 80 years. Tapos after that, anong mangyari? Eternity na. Di ba? So ganun din sa salita ng Diyos, no? Kay Issachar, no? So alam niya yung labor niya para sa Panginoon, it was good. And his rest is also good. No? So yun yung pangatlo. First, yung sinabi ko kanina is Jacob reminds them of their sins. Pangalawa, Jacob reminds them of the victory. Pangatlo, Jacob reminds them of the coming labor for the work. And pangapat is Jacob reminds them of the fruitfulness despite the troubles. No? So verse 22 sa Matthew 49. Genesis pala. Genesis 49 verse 22. Joseph is a fruitful bough, even a fruitful bough by a well, whose branches ran over the wall. So, ang sinasabi itong bough is a small plant. No? Si Joseph dito kinumpared sa isang maliit na halaman. A plant that is beside a well, no? Or, subukan mo itanim yung halaman sa ano. Of course, iba yung babahayin siya. Pero yung katabi niya yung para may lake or may body of water na malinis. So it will be a fruitful plant. No? Sabi rin dito, his branches ran over the wall. So verse 22. So walang ano sa kanya. Walang walang problema. No? Kung titingnan mo sa isang bahay, nakatabi ng puno, pwede niya sirain yung yung wall ng bahay. Pero dito, ang sinasabi ito yung plant. No? So ibig sabihin, ganun kalakas yung kinumpared si Joseph sa isang plant that can run over the wall. And we can see here also, verse 23, na nire-remind din ni Jacob kay Joseph yung kanyang troubles. Verse 23, the archers have sorely grieved him and shot at him and hated him. No? So, pinapaalala ni Jacob, ito yung mga naging problema mo dati. Pinaalala niya yung mga kapatid niya, no? Yung nagka-problema sa mga kapatid niya, doon sa wife nung captain ng one of Pharaoh's servants, no? Pero verse 24, but his bow abode in strength, and the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God of Jacob. From thence is the shepherd, the stone of Israel. Even by the God of thy father who shall help thee, and by the Almighty. So, in times of trouble, sabi ni Jacob kay Joseph, binigyan ka ng grace ng Panginoon. Pinapaalala niya, hindi mo yan nagawa dahil sa strength mo. Even today, no? Kung titignan natin, we need to be reminded, ano ba yung pinagdaanan natin? No? Ano ba yung mga bagay na na-experience natin dito sa mundo to?
We will experience pain, sickness, death, no? Pero kagaya ni Jacob, the Lord gives us grace, no? The Lord reminds us that God is giving us grace para ma-overcome to mga trials na to. Tingnan din natin sa verse 25. Tuloy natin, who shall bless thee with blessings of heaven above, blessings of the deep that lieth under, blessings of the breast and of the womb. So makikita natin dito, hindi lang yung fruitfulness, no? But also blessings from God. Natural, sabi dito sa verse 25, natural blessings. Blessings of heaven above, no? Ito yung spiritual blessings na binibigay sa atin ng Panginoon. Siyempre, una-una yung salvation, eternal life. No? Yung mga prayer request natin na maaaring yung kaligtasan ng mga kamag-anak natin. Answered prayers and spiritual guidance. So, yung pangalawa, blessings of the deep that lieth under. So, maring at that time, no? Sabi, maring blessings of the deep that lieth under, maring ito yung mga blessings sa lupa, no? Sa pagtatanim, sa mines, no? Siguro at this time, we can compare it na yung blessings sa atin ng Panginoon, physically, and financially also. And then in last part ng verse 25, blessings of the breast and of the womb. So, alam natin, blessing sa Panginoon yung mga anak. No? So, ito yung sinasabi ni Jacob kay Joseph. No? So, kung titignan natin, when we compare yung itong gathering ni Jacob sa mga anak niya, it's like a family reunion. Di ba? Kaya lang dito, hindi sila nagsasaya, there's no program, there's no singing. It's just parang binibigay ni Jacob sa mga anak niya. Ito yung mangyayari. No? When the Lord gathers us, no, either it's sa church or sa family time natin, the Lord gives us instruction. Ito yung nangyayari noon, ito yung mangyayari, no, sa buhay nyo. Another example, and magtatapos na ako dito, it would be Job. No? So, kung titignan natin, so, ito na yung last verse na basahin ko. Job chapter 1 verse 5, and it was so when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned, and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. So, there's a purpose, no? Bakit tayo ginagather ng Panginoon? Kung hindi dito sa church, sa bahay natin, sa family, no? So, yun po. Tayo manalangin. Dakila at banal na Diyos, salamat Panginoon sa patuloy mo pong patnubay sa amin at paggabay. Salamat sa inyong salita, Panginoon. We pray na kayo po ang manguna sa amin, Lord, at mangusap sa amin, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na ang salita mo po may taas, Panginoon, at ang pangaral po ang salita mo ang siyang may angat po, Ama. We pray, Panginoon, gabayan mo po. Ang oras na to, ingatan po kami. Tunay we pray, Lord, that kayo pa po mag-ingat sa mga kasama na papunta dito. Lord, ito nga po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.